ito pong issue na ito ay kumbaga mapapaisip ka din. Bakit ngayon lang inilabas ni Robby Tarosa to? 'Di ba? Parang ano to, diversionary tactic, divert issue, strategy para etong pagkakasangkot ni Jinggoy sa flood control projects anomaly, mapagtakpan. Kasi nga po, syempre, Robby Tarosa ang naglabas at parang kino-question pa nga niya dito, pati yung kanyang ex. Parang ang dating, yung ex ni Robby Tarosa ay naging ex din daw ni Jinggoy. Di ba parang napaka ano nun napaka libelous po no, nakakasira po ng pangalan ng isang senador. Tayo minsan kapag merong mga bagay na nagagawa si Jinggoy na mabuti, kinakampihan natin yan. Pero kapag palpak, kinokondena natin. Kaya nga po dito sa issue na ito, medyo napapaisip tayo. Ano ang kumbaga dahilan dito ni Robby Tarosa para ilabas to? Aktor at miyembro ng LGBT na si Robby Tarosa ay muling nagpasabog ng revelasyon laban kay Senador Jinggoy Estrada. Sa kanyang pahayag, ibinunyag ni Tarosa na si Estrada umano ay miyembro rin ng LGBT at minsan ang naging karelasyon ang dating aktor at ngayon producer na si Joed Serrano. Ayon kay Tarosa, naganap ang kanilang relasyon o ugnayan noon pang mga panahong abala sila sa pangangampanya para kay Fernando Poe Jr. Hindi pa rito nagtapos ang kanyang pasabog, aniya may hawak silang ebidensya at mismong sa Serrano raw ay handang tumestigo kung kinakailangan. Ayun, di ba? Dating aktor Medyo malaki talaga yung revelasyon na yon. At magtataka ka din, pati daw itong si Joed Serrano ay handa daw pong tumestigo patungkol po dito kay Jinggoy. Ano ba mapapala namin dyan? Di ba? Parang mapapatanong tayo, ano ba mapapala ng taong bayan dyan? Ano ba ang makukuha namin dyan? Maibabalik ba yung pera ng taong bayan? Ha? Di ba? Ano ba ang kumbaga magiging mabuti na dulot nito sa taong bayan? Ano ba? 'Di ba? Parang wala naman no? Parang wala naman. Kaya parang questionable etong paglabas na ito ni Joed Serrano patungkol po dito kay Jinggoy. Ayan, yan yung ating napansin lang. At eto actually meron nga po tayong nakita na post naman ng isang direktor. Eto direktor na si Mel Magno. Na kung saan meron pong nakakunyapit, nakayakap mula sa likod na picture ni Senator Jinggoy na meron lalaki. Alam nyo, actually, ito, walang problema to sa akin eh. Marami naman tayong mga kaibigan na ganyan ng, di ba, minsan kaibigan mo, yayakapin ka sa likod. Lalo na pag tropa na tropa mo, kapatid mo, o pinsan mo, di ba? Ito, hindi ko alam kung ano ba niya to eh. Hindi kaya baka pamangkin niya to, kamag-anak niya, di ba? O artista na nakasama sa trabaho, kaya nakaganyan, di ba? Wala naman sigurong masama dyan. 'Di ba? Pero ito po ay merong caption na nakalagay po, ay si sexy bumigay. Ayan. Tapos may nakasulat din po, may sinusustentuhan. Hmm. Hindi natin alam, 'di ba? Kung ano ang ibig sabihin nitong bagay na ito. 'Di ba? Kung ano man po ang gustong i-implicate dito nitong si Direk Mel Magno, hindi natin alam. Baka kasama to sa kanilang, ano ba tawag dito? Kanilang diversionary tactics, di ba? Para mapagtakpan kung ano man ang kinasasangkutan ngayon ni Jinggoy Estrada. Ito po yung post, ito po yung post nitong si
Okay, ayan, ito yung post ni Robby Tarosa. Ayan, nakalagay diyan. O, Robby Tarosa may bantang pasabog versus Jinggoy Estrada. At nakalagay nga po diyan, itong Jinggoy, mag-resign ka na, kundi I will be forced to tell the country about your double life. You are one of the reasons but kami naghiwalay. I have all the receipts, dear. Try me. Pareho lang kayo ng ex ko. Ayan. Alam niyo na, 'di ba? Medyo ano, no? Oh, wala naman masama, personal na 'yan eh. Labas naman 'yan sa politiko. Oo nga, JJ, 'di ba? Sa totoo lang ako, nahihiwagaan po ko dito sa paglabas ng issue na ito. Sabi ko nga po sa inyo kanina, ito'y totoo, hindi, wala akong pake. Ang importante sa atin, sa akin, at sa lahat ng ating mga kababayan, ay ito pong pera ng taong bayan. Di ba, Ate Maxi, Ate Ay Morena, Kuya Odi Lenon, J8. Di ba yun ang importante eh? Yung pera ng taong bayan. Kasi alam niyo po, ito, personal life na ito ni Jinggoy eh. Kung siya ay mamshi o kung siya ay charot, di ba? Wala tayong paki doon. Ang importante, ikay nagsisilbi sa bayan at ikaw ay hindi nagnanakaw. Alam niyo meron tayong kongresista na dati siyang dati siyang lalaki, ngayon babae na siya. Nakalimutan ko lang kung ano pangalan niya, pero taga doon siya gawing Bataan. Alam niyo magaling na kongresista 'yon. Sa totoo lang, naging ano 'yon, naging isa sa mga magaling na kongresista, matalino. Wala tayong ano diyan eh, kahit ano pa ang kasarian mo, wala kaming pake. 'Di ba? Kay tomboy, kay bading, kay kung ano man, wala kaming pake. Basta ikaw ay nagseserbisyo ng malinis sa bayan, wala kang ninanakaw sa kaban ng bayan, at hindi mo ginagamit panlalaki o pangbababae, etong budget natin sa gobyerno, wala kaming paki dyan. 'Di ba? Wala tayong paki dyan eh. Kaya parang eto, medyo questionable ang paglabas nitong issue na ito, bakit sinabay. Actually, marami namang mga issue na kumbaga inilalabas. 'Di ba? Marami namang issue na lumalabas patungkol dito kay Jinggoy noong mga nakaraang panahon. Pero bakit saktong-sakto na eto ngayon ang parang kanilang ibinala para ano to, para mas mapansin ng taong bayan ang issue sa patungkol sa kasarian ni Jinggoy kaysa sa CCTV na merong taga WJ Construction na nagngangalang Mina na nagdala ng pera sa Senado. Yun ba yun? Ay, nako, si Kuya Nino Barsaga. Ikaw ang makakaamoy niyan, Kuya Nino. Kaya nga nandito tayo para tanungin eh, di ba? Actually, Kuya Nino, di ba? Ikaw, tingin ko, sasang-ayon ka sa akin. Kung ano man ang kasarian ni Jinggoy, wala tayong paki dyan. As long na si Jinggoy ay nagtatrabaho ng maayos at hindi nagnanakaw sa kaban ng bayan. Agree ka ba dyan, Kuya Nino? Diba yun ang importante sa atin eh. Hindi importante kasarian, hindi importante ang pagkatao. Basta kailangan, ang kailangan, ikaw ay nagseserbisyo ng taus-puso at hindi mo pinagnanakawan ang kaban ng bayan. Okay kami dyan. Wala tayong diskriminasyon dyan. Tayong lahat ay mahal natin ang LGBTQ community. Diba? Mahal natin ang ating mga kapatid na iba't ibang kasarian. Wala nga pong issue dito eh sa kasarian eh, di ba? Ang pinaka-issue dito, yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ayan. Walang yaka, Kuya Ninya. Hindi ko pwedeng basahin yan. Kuya Jerry Ronyo, hello po. Willing to listen.
May katropa na ba si Barbie? Ayun. Sinong Barbie? Si Baste? Tama yun. Okay yun. Wala tayong paki dyan eh. Basta po, ang importante, hindi nyo po kami ninanakawan. Diba? Yun ang importante po. Ngayon, heto, nako para tayo po ay kasi alam nyo, sa totoo lang, etong issue na ito, matagal na ito na inilalabas. Matagal na po itong inilalabas ng ilang mga nakaka-isplok ng issue na ito. At ito nga po, post ni Ramon Tulfo na nag-resurface. Hindi ko alam kung kailan to post ni Ramon Tulfo. Tingnan nga natin kung bago lang tong post na to ni Ramon Tulfo. Para ayan po yung nakalagay diyan. Ang sabi, nanggagalaiti daw sa galit ang isang senador dahil sa aking post kahapon tungkol sa kanyang relasyon sa isang male nurse na nakatira na ngayon sa Amerika. Sino ang may pakana sa post ni Tulfo? Sino? Sigaw ni senador na machong-macho ang dating sa publiko. Kausap daw ni senadora, senator, ang kanyang mga close friends na kabalahibo niya. Isa sa kanyang close circle ang nagtip sa akin tungkol sa mala Romeo and Juliet na relasyon nila kay male nurse. Relasyon niya kay male nurse. Clue, nag-celebrate ang male nurse ng black tie dinner noong December 2024 ay nandoon siya sa Amerika. Kapag sinabi po nga black tie dinner, naku, napaka ano po niyan, mahal and grande at talagang kumbaga mga VIP ang mga ano tawag dito, VIP ang mga mga inimbita. Yan po yung niyan, yan po yung pag sinabing black tie party. Kaya po eto nag-resurface na naman at meron dito nakita ko may post na naman si Ramon Tulfo. Basahin ko na lang po eto, nandito tayo sa page ni Ramon Tulfo. Basahin ko na lang po yung nakapost niya. Sabi ay okay. Yung mga asterisk ay pangalan ng politiko na tinutukoy noong isang netizen. Apparently, sobrang galit doon sa politiko dahil inagaw niya ang boyfriend ng nasabing netizen. Mahirap ang may tinatago. Di pa kasi lumantad sa publiko tungkol sa kanyang tunay na gender. Tingnan mo si Gandang Hari. Di naman krimen ang pagiging yon. Ayan. Ang peso sign ay nagpapahiwatig na ang limpak-limpak na salapi ang di umano'y nanakaw ni Mr. Politician sa taong bayan. Tapos ito pa, isang post, lumalala ang away ng politiko at yung netizen na di umano'y inagawan ng politiko ng boylet. Nagtaraya na sila. Ang post na nasa ibaba ay para doon sa politiko. Ito na po mga banta na sa buhay. I do not care. I will continue to speak the truth. Sinungaling ka. Ito yung politiko at ang netizen na nakagalit niya. Tarayan ng mga baklush. Ayan Pinost na talaga pinost na talaga ni Ramon Tulfo si Jinggoy. Saka si Robby Tarosa. Diba? Ito baka mamaya makalimutan na ng mga taong bayan ang totoong issue. Ang totoong issue dito, flood control projects, DPWH, mga magnanakaw sa DPWH. Yan ang talagang tunay na issue dito. Hindi po ito dapat malihis. Ang pinaka-issue dito, yung perang ninanakaw sa taong bayan. Kaya nga po marami po ang nagagalit sa ating mga kababayan at 'di ba nagkakaroon ng mga uprising, nagkakaroon ng mga katulad noon, nag-walkout ang mga taga UP. Mga taga UP nagpakita sila ng kanilang pagkadismaya sa nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa. Nag-walkout ang faculty members at ang mga estudyante. Diba? Hindi po dapat malihis. Ito ang dapat na tamang issue, totoong issue.
ang issue ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, hindi ang issue ng gender. Kaya po sana maging vigilant tayo, tayong mga Pilipino na huwag tayong magpatangay dito po sa ganitong issue, sa ganitong ganitong paglilihis ng istorya. At puntahan natin itong news ng Philstar noon. Alam nyo napakatagal na nito, 2002. 2002 pa po ito. Lolo Efren, hello po, JC Crew from Toronto, Canada, hello po. Super formal event ang Black Tie Party. Yes, Ate Virgie, pag sinabing Black Tie event, Black Tie Party sa Amerika, bukod sa mga VIP ang imbitado, talagang mga artista, talagang mga mayayaman po ang iniimbita diyan. Katulad ng ginagawa ni PDD. Kapag naka-black tie, ibig sabihin nun, naka-Amerikana ka, tapos meron kang necktie. Si PDD ba, kilala nyo? Naalala nyo si PDD? Ito balita to, hindi to hindi to, kasi tinignan ko baka kako ito edited. Kasi 2002, wala pa akong pakinyan sa, sa politika, wala pa akong pakinyan sa mga politiko bata pa ako niyan. Ilang taon lang ako niyan. 27 ako ngayon. 2002 minus 15. Ilang taon lang ako niyan. 27 ako ngayon minus 2002. Tama ba? 15 ba ako? So, ito pong balita na ito, nakita natin. At 2002 pa nga po ito. Kaya sabi ko, hindi to edited. Ngayon, tinignan ko sa Google, lumabas po siya sa Google. At nakalagay nga po dyan, ang title, Puwet ni Jinggoy, di ba? Dumiges, hindi natin pwede sabihin yun ibalik sa Makati Medhiret. Ayan. Puwet ni Jinggoy dumuges. Ayan. Okay, nakalagay dito, muling nangulit ang abogado ni dating San Juan Mayor Jinggoy Estrada na ilipat ang kanyang kliyente sa Makati Medical Center dahil sa muling pagduduruges umano ng wet packs nito noong nakaraang linggo. Naghain ng urgent motion si Attorney Noel Malaya para payagan si Estrada na mailipat sa MMC batay na rin sa rekomendasyon ng family doctor nilang si Dr. Lorenzo Pocson. Naging dahilan ng doktor ang kakulangan ng sapat na kagamitan sa Veterans Memorial Medical Center kung saan nakadetine si Jinggoy. Simulaan niya noong nakarang Biyernes, Hulyo 26 at Hulyo 30 ay muli na namang nagduges ang wet packs ni Jinggoy kaya pinatawag nito si Hoxon. Yung buong balita po yung binabasa ko dito. Hindi yung nandyan lang sa screenshot. Okay. Inihayag naman ni Justice Minita Chico Nazario, chairman ng division, na walang umanong dapat na ikatakot ang dating alkalde dahil hindi naman nakamamatay ang kanyang sakit. Ayon kay Nazario, isa sa kanyang kapatid ang nagduruges ang wet packs dahil sa almoranas. Ayan. Gayunman, sinabi nito na kung talagang kailangang gamitan ng colonscopic si Jinggoy ay maaari namang hiramin na lamang nila sa MMC ang naturang kagamitan upang hindi na lumabas pa ng ospital si Jinggoy. Sinabi naman ni Associate Justice Adalberto Sandoval na nakapagtataka na walang kakayahan ng BMMC na gumutin ang suliranin ni Jinggoy gayong nagmumula pa sa Amerika ang supply nito. Every time na lang na may sakit si Jinggoy, ilalabas what kind of hospital is BMMC. I understand that this is supplied by the US. Bakit parang walang kakwenta-kwentang ospital? Yan po yung yan po yung kabuuan ng ulat patungkol po dito sa pagduruges ng wet packs
ni Jinggoy Estrada. Ayan. So may almond. May almond sa wet pack si Jinggoy. Galing na siguro. Galing na, no? Ate Roslyn Ramos, siguro galing na kasi matagal na eh. Saka isa pa, 2002 pa to. So 23 years ago. Panahon na nagsisimula pa lang as pagiging construction firm ang mga Diskaya. So kasing tanda na ng construction firm ng mga Diskaya ang issue na ito. Ngayon sigurado ako galing na yung almond ni Jinggoy kasi nakita natin doon sa Senate Blue Ribbon Committee, matagal siyang nakaupo. Ang may almond, hindi yan makakaupo ng matagal. Abay malupit. Bakit meron akong kakilala, may almond Minsan nga naglalaro kami basketball amoy pagtalon, parang may naamoy ako. Sabi ko, ba't parang baho? Sabi ko dun sa rep, sa referee, sabi ko, rep, foul yun, foul! Bakit? Wala naman, di naman nadikit Diba? Sabi ko, rep, foul yun, foul! Sabi ng referee, bakit? Hindi naman nadikit Hindi, may naamoy ako Nanununtok yung amoy Foul! Tapos nung mag-aamuyan na, meron kaming kasama, nagtatakbo. Meron kaming kalaro, basketball. Nagtatakbo. Tataka kami biglang nagtatakbo. Yung pala yung naka-foul. Foul is smell. Bagong term, Ate Virgie. Kasi alam niyo naman, di ba, kay Marcoleta, Marcobs. Hindi natin siya pwedeng tawaging Marcubeta, magagalit yun. Marcobs na lang. Dito naman sa yung sa sakit, almond. Ayan, almond, di ba? May almond sa wet packs. Diba? Kaya alam niyo po, nag-resurface ulit itong issue na ito at sinasabi nga po na baka daw po itong si Jinggoy, kaya daw po may almond ay dahil po kay doon sa boylet. Oy, Jing, yun? Pumupo muna bago ka magpawet pa. Babasa ko yun. Taga ba? Kaya Joffrey Tizon? Sister? Sister pala sila. Mag-sister pala sila. At kaya meron na tayo ipapakitang video. Kalimutan na natin yan, mga ganyang issue. Ito na lang muna, i-share ko lang sa inyo. Alam nyo, ako hindi ako naniniwala sa totoo lang, hindi ako naniniwala na juding si Jinggoy. O Senator Jingjing siya, hindi totoo yan. Ito, ay, tanggalin na lang natin yung sounds kasi baka madali tayo. Ayan. Makikita nyo dyan si Senator, di ba? Ayan, Hop! Galit na galit, Hop! Hop! Hindi na magkasya yung jacket. Di ba? Ayan, sinarap. Hop! Pucha. Talaga namang lalaking-lalaki. Kita nyo naman yung, macho. Kita nyo naman yung mga pelikula niyan. Di ba? Yung mga pelikula niya, talagang mga action star yan May action star bang ba din?
Ay, meron pala si Rostom, ano. Si Rostom nga pala. At may kasama siya diyang, boylet. Ay, ano yan? Trainer pala yung trainer. Sa gym, trainer. Kasi nadadala kasi ko eh. Ayan, Hop. Diba? What? Pero kumenta ko, tinatala ko talaga. Kasi pogi ako. Wow! Kasi pogi ako, tapos sabay dumila si Senator Jinggoy. Ulitin natin. Tignan niya. First impression, lalabas ka. Kailangan, Ayan. have to be physically fit. Kuha. Nalala ako. Tumataba ako. What? Pero kumenta ko, tinatala ko talaga. Kasi pogi ako. Wow! Pogi ako, sabay dumila. Sabay dumila si Senator Jinggoy. Di ba? Ayun, pinag-aral niya ako, ayan, mag-boxing, ayan, routine, action, ayan. Di ba? Hop. Para Manny Pacquiao, pag gumano, para Manny Pacquiao pala eh. Eto ba, tingin niyo ba talaga ganon? Para malabo eh. Parang lang talaga, parang gusto lang talaga tayo iligaw. Yun ang aking dyan. Gusto lang talaga tayong iligaw sa issue. Ayan Hop. Okay. Nagubad na si... Hop. Ayaw kasi yung cutics. Ay, yung kuko ba? Nasira yung kuko. Ano ba? Ba't cutics nasa tabi ko? Eh ako nagpapa-cutics ako nagpapa-pedicure ako. Parang gusto ko kumandal ko na. Hindi nga ako sa timing. Sige na, panorin kita. Ayan, bro. Okay. Senator Jinggoy na. Hindi. Lalaki ko, hindi marunong mag-jumping. Ako di ako marunong mag-jumping. Lalaki Gutom na. Gusto nang kumain. Ay, lalaki. Hindi maikakaila. Lalaking lalaki. Ayan, lalaki. Yung laki ng muscle, lalaking lalaki. Ako hindi ako naniniwala. Nililis lang talaga yung issue, tingin ko. Nililis lang, Ayan, kita nyo. Nililis lang, baka gusto lang pagmukain na ganon si Jinggoy. Sinasabing ganon si Jinggoy. Para maliis lang po yung issue ng nakawan sa pondo. Tapos ng workout lamon ulit. Nagutom daw eh. Boss, ma-update ang... Hindi natin pwedeng basahin na. Boss Ma, kaya pala sinisipat ni Jinggoy si supranational sa hearing. Talaga ba? Ayan si Kuya Ninyo, ako lalaking lalaki at straight pa. Straight pa, sumubo. Diba? Yung chan dapat inuna niyang i-workout. Ay, dapat chan muna, Pwede ba nating ipayo yan kay Senator Jinggoy? Chan muna paliitin. Lakad-lakad lang, walking lang. Walk run. Yun ang turo sa akin walk run para mawala yung mga beer bellies na tinatawag. Okay. Hoy, grabe ang hard nyo. Sabi natin, Virgie, ang hard nyo daw kayo, grabe talaga kayo. Grabe kayo kay Senator Jinggoy. Lalaki yan, ako hindi ako naniniwalang yan.
Job High, hello po. Bugs Overload. Baka nga kasis nila si Dora Marcov. Okay. Ayoko basahin yung ibang comment nyo. Bahala kayo. Hindi ko babasahin yan. Si Ate Roslyn ng Marikina, shout out. Maria Delia Galano, ayan. Kaya mga PBBM, wag nang punta kasi maparami pa DDS. Pinoy Safety Officer. Ayun, Congresswoman Geraldine Roman, yung tinutukoy ko na transgender na naging kongresista, magaling na kongresista. Okay, Lolo Efren, Sir Lord Smack, bless Sunday morning. Doble karaba si Senatong Jinggoy. Baka naman totoo yan, umamin ka na at magladlad. Huwag nang mahiya ang laki ng katawan ni Jinggoy. Baka wala naman pong aaminin. Ram TV, nag-iisipan kong pumunta malalaman na lang kasi baka traffic yan Kapag hindi traffic, pupunta ako. Pare Koy Vlogs ng Montreal, hello po Ate Shaila Malhotra. Sa mga sa mga pupunta sa Luneta, check nyo na lang pag nag-live ako, nandun ako. Pag hindi ako nag-live na nandun ako, ibig sabihin, nasa bahay lang ako. Pag ganito background ko, ibig sabihin, nasa bahay lang ako niyan. Pero pag nag-live ako, tang background ko Luneta, pag nakita nyo ako, lapitan po ninyo ako, hindi po ako suplado. Hindi po ako nangiirap. Hindi ako yung pag binati nyo, yung iirapan kayo. Ganon. Hindi po ako ganon. Approachable po ako. Pwede nyo po akong lapitan. Basta pag nakita nyo ako, lapitan nyo lang ako. Sa mga pupunta po. Okay, focus tayo sa nakawan, huwag sa kasarian. Ama, oo, Jason D. Tama niya. Manuel So, shout out, Ate Ay Morena. Moonclive, watching from Maine, USA. Always watch po everyday. Salamat, Moonclive, Thank you. So, iwanan na natin tong issue na ito dito sa sa kung ano man ang kasarian ni Senator Jinggoy, wala tayong pake. Ang importante ay yung kanyang paglilingkod sa bayan at yung hindi pagnanakaw sa bayan. Yung hindi pagnanakaw sa kaban ng bayan, yun ang importante. Kung ano man po ang kung ano man ang maging kasarian ng ating mga senador, congressman, kahit vice-presidente at presidente, ang importante po diyan, hindi sila magnakaw sa kaban ng bayan at hindi nila gamitin sa kalokohan ang pera ng gobyerno, ang pera ng mga Pilipino. Diba? Yun ang importante diyan. Kaya bahala na sila diyan. Bahala nila sila kung kasuhan ni Jinggoy yan. Kasuhan niya si Robby Tarosa. Diba? Kung hindi, di wag. Malupit. Wow. Ganun lang yun.